Eto na nga ang bumungad sa amin ng araw na yan. Maaga pa lang nakaabang na yung kamukha ni Alapan. Hindi pa dyan yung mismong pwesto namin, pero kitang-kita na namin siya kagad. Kaya na nga siya, papalapit na. Nawag na namin siya niyan at alam niya na talaga yung mga dapat niyang gawin. Napakatalino niya, no? Alam na alam niya kung sino yung nagpapakain sa kanya. Ni hindi ko man lang yan naririnig na tumatahol. Talagang mabait lang talaga siya. Kapag naiinip naman siya sa pagbigay ng pagkain sa kanya, talagang tititigan kanya ng mabuti. Kumbaga, nangungusap na yung mata niya na, ano ba, bilisan nyo naman, bigyan nyo na ako ng pagkain. Pinaamoy na nga kagad ng asawa ko sa kanya at binigyan siya ng kaunting kanin na may manok para nga masabik siya kumain at makasigurado kami na marami siyang makakain sa araw na yan. Ayan na nga po ang first batch ng pagkain niya. Tignan nyo naman, nakatutok pa talaga siya sa akin sa pag-refill ko ng paper plate niya. Tuwan-tuwa nga ako dyan dahil hindi siya aggressive. Kaya hindi rin naman talaga ako natatakot sa kanya na hawak-hawakan siya na kahit kumakain siya. Pero naiintindihan ko rin naman yung mga ibang aso kung bakit sila aggressive. Sadyang itong kamukha talaga ni Alapan mabait lang talaga at talagang maamo na din talaga siya sa amin. Sa tagal ba naman namin siyang pinapakain na din kasi binigyan ko rin siya niyan ng tubig. Paano, napakainit na sa lugar na yan kahit maaga pa naman. At ito na yung pangalawang batch niya. Gustong gusto kasi talaga namin makasigurado na marami siyang makakain. Kapag kasi konti yung kinakain niya kapag araw ng pagtitinda namin, nag-worry talaga kami. Pero ayan, kahit papano marami naman siyang nakain at walang sabi-sabi, diretso uwi na yan. At ito naman po yung sunod na pinakain namin, yung Mama Dog. Binigyan na nga namin siya ng pagkain yan at maiinom na din. Kung sa una, akala nyo, ayan lang yung pwesto niya, pero meron po siyang nasisilungan dyan sa may likod po ng kubo. Abot po yung tali niya hanggang doon at medyo malaki naman po yung natutulugan at nasisilungan niya doon. Kaya wag po kayo mag-alala at sana maabutan na rin namin sa lugar na yan yung caretaker niya para magawa ng palitan yung tali niya. Hindi kasi namin siya medyo mahawakan dahil niingat lang din naman kami. Pero may nabili na kaming tali para sa kanya. Sadyang hindi lang talaga namin magawa na kami yung magpapalit ng tali sa leeg niya dahil baka makagat nga kami. At hinatid ko na rin yung ekstrang pagkain niya pa. Iniwan ko dyan sa may kubo. Para yan sa mga araw na kung sakaling wala man o makalimutan ni kuya na magdala, merong pagkain si Mama Dog dyan. Mabuti na nga lang din at kahit papano, hindi niya naman siguro hinahanap yung mga anak niya. At wala naman din siya dapat ipag-alala dahil kung alam lang niya, maayos naman namin na paadap ang mga anak niya at nasa mabuting kalagayan na sila. Kesa naman dyan, pakalat-kalat sila at may posibilidad pa na sagasaan sila. At ito naman po yung sunod na pinakain namin, yung mga aso doon sa may sea oil na mga malalaking aso. Galing sila yan doon sa may ilalim ng truck. Doon kasi may magandang silungan dahil nga napakainit na ng panahon ngayon kaya doon talaga sila namamalagi. Dito, ingat din talaga kami kasi ang lalaki nga nila. Kaya pag may hawak kang pagkain, pwede ka nilang sugudin dahil nga malalaki sila at possible ka na matumba. Nagiging ganyan lang naman sila dahil nga sa gutom na din. Nakailang refill nga kami ng pagkain dyan sa kanila. Siguro mga 3 o 4 ata, umabot ng ganun yung pagpapakain namin sa kanila. Pero okay lang yun dahil marami naman kaming dalang pagkain yan. At para hindi na rin talaga silang magutom o ang sunod na kainan nila mamayang gabi o mamayang hapon. Iniwanan ko rin ng pagkain yung caretaker nila dyan para hindi niya naintindihin yung kakainin nila mamayang gabi. Ito naman po yung huli na pinapakain namin. Alam ko sa lahat ng videos namin hindi kami pumapalya na mapakain namin siya. Si Oreo nga pala, suking-suki na yan sa mga video clips namin. At sa mga nagtatanong po kung ano na po yung update sa kanya, kasalukuyang nandyan pa rin po siya sa lugar na yan. Pero wag po kayo mag-alala dahil may progress naman na po. Nakapagpagawa na po kami ng masisilungan niya. Ang kaso nga lang po ginagawa pa. Kaya wag po kayo masyadong mainip. Wait nyo lang po, paunti-unti pagagandahin natin yung kalagayan niya dyan at para maging komportable na po siya. Salamat po sa panonood at pagsuporta po ninyo. Wag po kayo mag-skip ng ads. Salamat po.